Kabunyog, ang topic ko ngayon tungkol kay Marcoleta, may bago na namang iniimbestigahan. Si Senador Ping Lacson. Madadawit na naman si Marcoleta. Kanibagong problema na naman ito. At sa itong Miyerkules na ito, na March 18, ilalabas na daw ng COMELEC. Mga kabunyog, ilalabas na daw ng COMELEC yung desisyon sa kaso ni Marcoleta. Na-pressure din ng COMELEC. Kasi nung sinabihan ni Senador Ping Lacson, parang hindi nyo muna ilalabas yung desisyon. Kasi may mga hindi pa pumipirmang komisyoner. May isa daw kasing ma-influensyang grupo, alam na natin kung ano yon, na pinipressure ang COMELEC. O yan. Pero ngayon, parang napahiya ang COMELEC. Lalabas na ng COMELEC yung desisyon sa kaso ng SOSE, yung tungkol ito sa election offense case ni Marcoleta. Lalabas na sa Wednesday. Yan, abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Itong linggong ito, aabangan natin mga bago na naman na problema ni Marcoleta. Ano kasi ito Ito kasing si Marcoleta. Ay, hindi rin naman siya tumitigil itong si Marcoleta Kung katapos, ano naman, pag nalalagay sa alanganin, grabe yung negative na clash. Biglang nagmo-move na, pakialis niyan, pakitanggal niyan sa records. Yung minutes ng mga meetings na dinaluhan niya, gusto niya ipaalis yung mga sinabi niya. Mali daw yung pagkaka-record nung sinabi niya. Sino nagsabing mali? Ay, ano ba itong si Marcoleta? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi ko na bago na namang iniimbestigahan ni Lacson at posibleng madadawit si Marcoleta, ganito. Noong 19th Congress, mga kabunyog, tayo kasi ngayon, nasa 20th Congress na tayo. Ngayon, ang pinag-uusapan dito, yung 19th Congress. Ibig sabihin, sa 19th Congress, yung 2022 yan to 2025, si Marcoleta ay congressman pa sa ilalim ng party list, yung sagip. Ngayon, nung congressman siya, nung 19th Congress, sagip party list, nakaupo siya bilang isa sa mga kinatawan ng Kamara sa makapangyarihang Commission on Appointments. Yan mga kabunyog, ganyan yung background nito itong sinasabi ko. Ang Commission on Appointments kasi, mga kabunyog, para lang sa paliwanag natin, ang nagpipreside dyan ay yung Senate President. Pero may members dyan na galing sa House, may members dyan na galing sa Senate. Sa galing sa House, isa sa mga members ng Kamara o ng House na umuupo sa Commission on Appointments sa 19th Congress ay si Marcoleta. Ngayon, makapangyarihan si Marcoleta doon. Yung isang komite ng Commission on Appointments, yung Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya ang chairman. Tandaan siya ang chairman. Alin? Yung Committee on Public Works and Highways. Ng alin? Ng Commission on Appointments. Nang panahon na yan, si Marcoleta ay congressman. Ngayon, ano ngayon ang natuklasan ni Senador Ping Lacson? Yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, sa pag-iimbestiga ng kanyang mga staff tungkol sa mga anomalya sa flood control, lumabas ang ganito, na mayroong isang ex-congressman. Mayroong isang ex-congressman na ngayon. Pero siyempre, nung panahon na yun, hindi siya ex-congressman. Anong ginawa? Anong nangyari? Itong ex-congressman na ito ay member ng panel ng Commission on Appointments tungkol sa Public Works and Highways. At ano ang hiniling niya? Ano ang hiningi niyang pabor? Kanino hiningi? Hiningi ang pabor kay Manuel Bunuan. Kasi nung mga panahon na yan, 2022 to 2025, ka-appoint pa lang ni PBBM kay Bunuan bilang secretary ng DPWH. Ang mga appointees ng presidente, lalo na yung mga cabinet members, subject yan sa confirmation ng CA. Yan So, hindi siya makukonfirm kung hindi dadaan sa CA. CA ang may power niya, yung Commission on Appointments. Ngayon, ganito ang nangyari. At dito na rin natin mauunawaan bakit pinag-aagawan ang pwesto sa CA. Ibig sabihin, ang Commission on Appointments, may representative lang ang Senate, may representative din ang House. Mga ano lang yan, piling-pili lang yan. Ngayon, bakit gustong-gusto ng mga kongresista na makaupo sa Commission on Appointments? Bakit gustong-gusto ng mga senador na makaupo sa Commission on Appointments? Ito na yon. Kasi pag member ka ng Commission on Appointments, lahat ng mga ina-appoint ng presidente na mga sensitibong posisyon, tulad ng mga cabinet members, hindi lang yon. Kahit yung mga pinopromote na mga generals, mga military officers mula sa rank yata ng colonel,
Pati mga diplomats, yung mga ambassadors, dumadaan lahat yan sa Commission on Appointments. O ngayon, ano ngayon ang nagiging ano dyan, kontrobersya dyan? Kung ang opisyal ng gobyerno gusto mong ma-confirm ka ng Commission on Appointments, tulad ni Bunuan, inappoint ni PBBM bilang secretary ng DPWH, pero kailangan niyang ma-confirm ng CA. Anong mangyayari ngayon? Diyan na ngayon hihingi ng mga pabor yung mga member ng CA. Itong ex-congressman na ito na makapangyarihan umano doon sa committee na yon sa Public Works, ha? Ay humingi ng pabor kay Bunuan. Ha? Sec, ako nang bahala sa'yo. Mako-confirm ka sa CA. Bigyan mo ako ng proyekto. Alam niyo kung magkano halaga daw yung proyekto? 500 million projects. Ngayon ang tanong, sino kaya yung ex-congressman na yon? Ex na ngayon. Pero nung panahon na yun na humingi siya ng pabor kay Bunuan, ha? Hindi siya ex, congressman pa siya noon at nakaupo siya sa CA. Hindi lang sinabi kung member o chairman. Kasi pag sinabi mong chairman, ay di si ano na yon, Marcoleta na yon. Kasi siya ang chairman ng Public Works. Ha? Oh. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, humingi ng pabor umano kay Bunuan. Oh, Secretary Bunuan, mako-confirm ka bilang bilang secretary, ako nang bahala sa iyo, pero ang pabor ko ito, bigyan mo ako ng worth ng 500 million projects sa DPWH. Okay ba 'yon? Oh, ayan. Napagbinigay daw, kaya na-confirm si Bunuan. O ngayon, iimbestigahan ito ni Lacson. Bakit? Posibleng yung binigay na yon na 500 million worth of projects ay flood control projects. Yan. Kaya lalabas madadawit itong ex-congressman na to. Kung sino man ito, malalaman natin sa susunod na mga araw. Basta't ang usapin dito, makapangyarihan ito sa Commission on Appointments sa Committee on Public Works and Highways. Ngayon, sino ba ang chairman ng Committee on Public Works and Highways nung 19th Congress? Si Marcoleta. Siya ang chairman noon. Ha? Iimbestigahan ni Lacson. Ha? Malalaman natin sa susunod na mga araw, sino nga kaya yun? Ha? Sino nga kaya yun? Ngayon, alam niyo kung sino ang testigo ni Lacson? Si Bernardo. Si dating DPWH Yusek Bernardo daw ang nagsabi na mayroong isa dyan na ex-congressman na ngayon, ex-congressman na. Pero nung nakaupo siya sa makapangyarihang komite ng Committee on Public Works and Highways ng Commission on Appointments, humingi siya ng pabor kay Bunuan. Kapalit ng makakalusot sa CA si Bunuan. Nakalusot nga. Nakalusot. Ngayon, sino yan? Ha? Ha? Sino yan? Si Marcoleta kaya yan? Oh, yan yung ano, yan na yung alam naman natin, itong si Senador Ping Lacson, hindi niya muna yung pinapangalanan. Pero sa susunod na mga araw daw, ilalabas niya yan. Sa ngayon, iniimbestigahan na. Ayan, mainit na naman to. May aabangan na naman natin. Ay, may aabangan na naman tayo. Ha? May aabangan na naman tayo, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Pero yan yon. Yan, makikita natin bakit gustong-gusto ng mga kongresista at ng mga senador na makaupo sa Commission on Appointments. Kasi pag member ka ng Commission on Appointments, yung mga dadaan sa Commission on Appointments para ma-confirm na in-appoint ng presidente, doon ka hihingi ng pabor. Doon ka hihingi ng pabor. Ha? Kaya yan, tulad nun, secretary ng DPWH, ang hiningin pabor ng ex-congressman daw ay 500 million worth of projects. O, ibinigay daw yon. Ang tanong, kasama na ba doon yung mga flood control projects ng Bulacan? Ayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta, ano niya na ngayon? Itong si Marcoleta, yung mga sinabi niya sa mga hearing, sa mga session ng Senado, sa mga hearing ng Commission on Appointments, yung mga legislative bodies na inuupuan ni Marcoleta, may mga minutes doon. Siyempre, naka-records lahat ng sinasabi mo. Ay kaya lang, marami kasi siyang sinasabi na ngayon ay nagiging nagiging issue na. Kasi yung mga sinabi niya ay negative. Negative. Yung problema, nandun na sa records, nakalagay na sa records. Ang linalakad ngayon ni Marcoleta, gusto niyang ipatanggal sa records. Gusto niyang ipatanggal sa minutes yung mga sinabi niya. Kasi sabi niya, hindi naman daw ganyan ang pagkakasabi niya. Mali lang daw yung kuha. Taken out of context lang daw siya. Misunderstood daw siya. Misquoted daw siya. Mali yung kuha. Kaya ang hinihingi ngayon ni Marcoleta, baguhin yung mga, alisin yon, i-strike sa records. Ang problema mga kabunyog, sabi ni Senador Ping Lacson, ay hindi ganun kadali yan. Kasi mayroon tayong batas na hindi mo pwedeng baguhin ang mga laman ng legislative records. Hindi pwede yan.
ah, makakasuhan 'yan. Sino mang official na magbabago ng mga legislative records, mga resolutions, mga ganyan, pwede kang kasuhan. Makukulong ka at mapa-fine ka pa. Oh, kaya kapag pinalitan yang mga records na yan, kasi pinapapalitan nga ni Marcoleta, kapag walang authority ang pagpapalit niyan, sino mang papalit ng records na yan ay makakasuhan at makukulong. Bakit kasi? Halimbawa kasi, yung sinabi ni Marcoleta na yung Kalayaan Island Group, i-give up na lang yan. Sabi ni Marcoleta, kasi nasa labas naman na yan ng ng ating exclusive economic zone. Para maano na natin, matahi na natin ng diretso itong ating exclusive economic zone, i-give up na natin yan. Eh di syempre, grabe yung gano'n. Ha? Senador ka, magsasabi ka ng gano'n? O ngayon, gusto ni Marcoleta, alisin yun. Alisin daw yun sa records. Yung sinabi niya na yun. Kailan niya ba yung sinabi? Ano yata yun eh, sa session o meeting ng Commission on Appointments. Kasi member siya ng Commission on Appointments eh. Ay, nung nakasalang yung mga pinopromote, i-confirm yung mga prinomote na mga military officers, may isang Navy officer doon na tinanong ni Marcoleta. At nabanggit niya yan, yung controversial na yan na sinabi niya na yung Kalayaan Island Group, i-give up na lang yan para maging straight na ang drawing ng exclusive economic zone natin. Ang problema syempre, controversial yung ganung statement. Bakit mo naman sasabihin yung ganun? Di ba? Bakit mo naman sinabi yung ganun? O ngayon, gustong ipatanggal ni Marcoleta yon sa records. Kasi hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya. Ang problema, paano mo masasabing hindi ganun ang pagkakasabi mo? Recorded nga yun eh. Ha? Ano yun eh? Recorded nga yun. Bakit mo naman sasabing hindi mo sinabi yun? Kaya lang, gusto niya, ipabago yung records or ipaalis sa records yun. Kontra si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, bawal yun. Bawal yun. Hindi pwede yung ganun. Mayroon tayong batas. Ano yun? Falsification of legislative records or documents. Pinapalsify mo. Kasi hindi naman babaguhin mo yung records ng mga legislative documents. Hindi pwede yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, posibleng makasuhan yan ang gagawa niyan kapag walang authority. Ang lesson kasi dito, dapat naman kasi si Marcoleta, bago siya magbukas ng bibig niya at magsalita, anuhin muna, pag-aralan mo ng mabuti. Ang problema kasi, akala niya lagi siyang tama, may pagkamayabang. Ang problema kapag katulad na niyan, nandun na sa records, paano mo ngayon yan? Ang gusto niya, alisin yun. Kasi hindi naman daw ganun yung pagkakasabi niya. Paano mo nga masasabing hindi ganun ang pagkakasabi mo? Mayroong nagre-record eh. Wala nga naman papalitan mo yung nandun. Ayawan ko. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako sang-ayon dyan. Hindi ako sang-ayon dyan, sabi niya. At ito pa, itong si Marcoleta, ayaw pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report. Ayaw pumirma, kahit partial lang. Pero lagi siyang present doon sa hearing. Nakita niya naman kung anong nangyayari. Di ba? Yung Blue Ribbon Committee hearing, lagi siyang present doon. Lagi siyang umaattend. Nagtatanong pa nga siya sa mga resource persons. Alam niya kung anong nangyayari doon. Alam niya kung anong sinasabi ng mga resource person. Ngayon, ready na yung report. Ready na. Sinulat na. Ngayon, ayaw pumirma ni Marcoleta. Sabi niya, ang palusot niya, doon sa hearing ng Senado, ay sa session ng Senado, sabi ni Marcoleta, hindi mo naman ako nabibigyan pa ng kopya niyan. Ikaw lang ang may kopya eh. Paano ako pipirma dyan? Hindi ko pa nga nakikita yung report na yan. Sabi ni Senador Ping Lacson, sinungaling ka, you are a liar. Hindi ganun talaga yung ginamit ni Senador Ping Lacson. Liar. Sorry, pero nagsisinungaling ka. Paano mo masasabi na hindi kayo kabinigyan? Mayroon daw e-copy, parang digital copy pinadala sa opisina ay sa file, ng email yata, sa email. Pero sinabihan din daw na kung pipirma na o gustong mabasa, kumuha ng kopya sa opisina ni Senador Ping Lacson. May ganung may ganung instruction. Sige, ang opisina ni Senador Ping Lacson bilang siya ang chairman ng Blue Ribbon. Saka, tayo nga, alam na natin na mayroong draft Blue Ribbon Committee report, di ba? Alam na natin yon. Nag-leak nga yun. At ang nag-leak nun ay yung opisina ni Lito Lapid. Nag-leak yun. Tayo, alam natin mayroong ganyan. Mayroong draft report na ng Blue Ribbon.
Oh, alam din natin na pumirma na doon yung tatlo. Si Win Gatchalian, JB Ejercito, at saka si Mig Subieri, kailang binawi uli. Di ba? Alam natin yun eh. Oh, at alam din natin na ang recommendation doon sa Blue Ribbon Committee report ay kasuhan si Jinggoy, si Cheese, at saka si Villanueva. Oh, tapos kinalaunan, binago yon. Sinabi na lang na rinikomendang imbestigahan pa ng DOJ or ng NBI or ng Ombudsman. Alam natin yun eh. Oh, tapos itong si Marcoleta sinasabi, hindi niya daw alam na may draft committee report na ang Blue Ribbon Committee. Kaya paano daw siya pipirma? Sabi ni Senador Ping Lacson, layar. Kasinungalingan yan. Alam mong mayroon. Pinadalhan kayo ng e-copy. At sabi ng opisina niya, sabi ni Senador Ping Lacson, kung pipirma na kayo or gusto niyo makakuha ng hard copy, magpakuha sa opisina niya. O, di ba? Ang linaw-linaw nung sabi ni Senador Ping Lacson, wag mo ngang sabihin na kaya hindi ka nakakapirma kasi dahil hindi mo alam na mayroon ng ganon. Mayroon. Alam mo yun, sabi ni Senador Ping Lacson, ayaw nyo lang pumirma. O, di ba? Sabi niya, ayaw nyo lang pumirma. Kaya, oh, medyo na ano na eh, napupuno na si Senador Ping Lacson. Huwag ka nang palusot. Kasinungalingan yan sabihin mong hindi mo alam na mayroon. Ha? Mayroong draft report. Alam na nga ng lahat na may draft report at hinihintay na lang ang pirma nyo. Kaya lang, sa bandang uli, ang sabi rin ni Marcoleta, hindi daw siya pipirma. Oh, sabi ni ni Marcoleta, pwede ba na magsagawa na ang Blue Ribbon Committee ng hearing tungkol doon sa 18 na ex-Marines? Pwede ba? Sabi naman ni Senador Ping Lacson, okay, sige. Pero magpirma ka na sa partial report. Alam niyo yun? Napanood niyo yung part na yun? Sabi ni Marcoleta, pwede bang magpatawag ka na ng meeting or investigation ng 18 na ex-Marines? O, ang sabi naman sa kanya ni Senador Ping Lacson, okay, pero pumirma ka muna doon sa partial committee report. Ha? Di ba? Ang sabi ni Marcoleta, bakit ako pipirma? Kung ayaw mo, di wag. Parang ganun eh.